Mga kapatid, pag-usapan natin ang occupational safety issue, itong doorknob. Meron bang problema sa doorknob? Meron. Ang problema sa doorknob, kasi meron mga installation of doorknob na especially itong mga wards sa hospital, itong mga school rooms, itong mga office entrance. Kailangan pagbaba mo sa handle ng doorknob, mabuksan talaga. Unless kung may padlock. Now, paano ito nagiging issue sa safety? Let's take for example the issue sa hospital wards. Imagine mo kung mayroong sunog at mula sa loob, mula sa ward, lalabas ka, hindi mo mabuksan ang pinto dahil naglock yung spindle. Ipakita ko sa inyo mamaya mga kapatid kung ano ang spindle sa doorknob. Yung spindle na yun, tagusan yun. Sa loob at sa labas, yun yung sinalpakan ng ating handle. Now, ang spindle mga kapatid is not a stand-alone mechanism para mag-provide ng locking or opening mechanism sa mga pinto. Tandaan natin ito kasi nagiging issue ito sa safety dahil yung seguridad, yung safety ng mga may sakit na nasa loob ng ward. Kasi kung mayroong emergency, kailangan silang ilabas. And imagine when you open the door, it was locked. Another example mga kapatid, yung pinto sa mga bawat eskwelahan. Yung pinto sa bawat eskwelahan mga kapatid, pag mayroong mga emergency alarm, kailangang lumabas yung mga estudyante. Students or pupil, how you call them. Pag push down mo doon sa doorknob at hindi nabuksan, that issue kapatid becomes a safety issue. Kaya kailangan natin, tayong mga health and safety officer, kailangan nating alamin ang installation ng doorknob para kung meron mang installation, meron ba tayong communication mechanism na i-communicate ba ang manual sa installation. Kasi meron akong nahawakan na project, isang project, pero 4 yung subcontractor na nag-install ng doorknob. At ito, hindi pare-pareha ang level of supervision. Hindi pare-pareha ang level of competency. Meron ka talagang makikitang team na hindi masyadong magaling ang performance. Out of 50 doorknobs, meron talagang lalabas na 2, 1, 2. Na yung doorknob may problema sa installation. Meron namang iba, aabutin ng out of 50, 18 ka doorknob ang may problema sa installation. So hindi ba ito problema sa safety? Problema mga kapatid. Kaya inimbitahan ko kayo na pakinggan ang presentation na ito kasi napakasimple lang kung susundin natin para ang safety management ay mag-encourage ng session sa lahat ng mga installer, i-communicate ang mechanism, how important is bawat part, yung lahat ng parte ng doorknob, gaano ba ito ka-importante? Para ma-explain at para matandaan, para maisapuso ng mga installer na bawat screw, bawat spring, bawat spindle, bawat pin ay merong significance sa closing and opening mechanism. Alright, tingnan natin ito mga kapatid Ayan. Unang-una, titingnan mo yung manual. Ayan, meron silang demonstration board. Alright. So, meron ng butas. Kunyari, doon sa pinto, isalpak mo na yung parte ng doorknob. Ayan, titingnan mo Ano yon? Yun ang spindle mga kapatid. Tagusan yan, back to back. Ayan tandaan nyo dito tayo mag-focus mga kapatid. Kasi merong kaparte dyan na uulitin natin mamaya because I want you to understand how important it is in the locking and opening system sa doorknob. Na kung hindi ito ma-install ng maayos,
maaring sanhi ng pagkatrap ng mga occupants. Now ngayon, kung nag-iisip kang maging safety officer sa eskwelahan, sa hospital, sa hotels, sa prison cell na mayroong mga inmates sa loob, ang importante kasi ditong tandaan natin mga kapatid is yung mga nasa loob na in case of alarm, can they really get out of the access? Is the locking mechanism working in favor sa safety ng mga occupants? So alright, mga kapatid, tingnan natin. Naisalpak na lahat halos, yung pin. Tingnan natin ito mga kapatid, kasi mayroong problema konti dito sa installation na kailangan nating intindihin. Ayan, tingnan mo. Push down, ayan nakita mo ito yan. Yan, ito mismo. Sa susi rin, ganun din. Yung kanyang pin, labas-pasok. Kung ibagsak mo yon, if you are going to push down the handle, itong parte na ito, alright. So, ito na yung kanyang mga kapatid. Balikan natin muna kapatid Gusto kong balikan natin yung discussion kanina. Kasi merong magandang bagay na kailangan nating sundan doon sa Alright. Sandali. Balikan natin yun. Ayan. Ito. Itong 3.0 mga kapatid. Dito ko kayo dadalhin. Kasi itong dito sa 3.0, dito natin makikita ang pinaka-importanting bagay na bakit ang safety ay kailangang sundan ang installation. Kung masundan mo ang installation mga kapatid, ayan, ito. 3.0 ba at 0.27 nag-umpisa. Ayan. Nakita mo yung spindle mga kapatid. Ito Ayan Ayan pinadaan ko yung cursor ko para makita nyo. Tagusan yan. Pero actually, may dugtungan yan sa gitna. Alright. So, anong parte dito na magiging problema sa locking at opening mechanism niya? Ito mga kapatid, itong spring. Itong spring lang. Pag hindi ito isama dito sa spindle mga kapatid, makita mo ang labas, ang external feature ng doorknob is fine. Regardless kung walang spring. Regardless kung walang spring, hindi mo ma-detect dito sa labas. By the looks of it, by visual inspection, hindi mo makikitang may problema pala ang installation. Naibanggit ko lang ito kasi ang dami kong in-inspect nito para magkakaroon tayo ng leksyon. Ang nakita kong leksyon dito mga kapatid, alam mo maraming doorknob na magbukas, close, bukas, close, sara, bukas, sara, bukas. Okay lang. Pero hindi aabot ng 10, pag ilak mo, hindi na magbubukas. Ang problema kapatid, itong spring lang ang nawala. Pwede niyong itanong sa mga karpintero, how important it is, ang spring. Kaya kung walang spring, sa unang bukas, sara, sa pinto, parang magpa-function pa siya na as if may spring. Pero there will always come a time kung walang spring, mag-lock lang siya. So ito ang problema kapatid. Kasi kung ang occupant ninyo sa loob ay mga estudyante at kailangang lumabas, mananagot po tayo sa buhay nila. The company whom we are serving will be responsible to answer the liability of those lives inside the room. Kung sa ward ito, imaginein mo, ang daming matrap. They are supposed to be prioritized for evacuation. They are supposed to be assisted in terms of evacuation. And here comes the issue lang sa doorknob, hindi magbukas yung pinto, masunog yung ating mga occupants. So ito mga kapatid, binanggit ko ito kasi nakita ko, it is a very good thing to discuss. Na kahit sa installation man lang masundan natin, at yung mga pinto,
na nagpo-problema yung occupants or guest dahil hindi nagbubukas, ipacheck nyo doon sa mga experience na mga installer. Kasi minsan, spring lang talaga ang nawala. So, ano natin ha? I-highlight natin mga kapatid. Ayan, makikita mo na, di ba? Ayan, no? Yang spring na yan. This is spring actually. Maliit lang na part, ngunit ito ay magbigay ng seguridad sa buhay ng mga occupants, either school, conference hall, hotel, hospitals, or whatever kind. Kasi yung doorknob niyan kailangan ready for opening. Except sa mga lugar tulad nung room na naka-allocate para sa mga switches ng electrical. Ang tawag doon, electrical room. Ang electrical room talaga, sa labas hindi mo nabubuksan. Hindi mo mabubuksan. Kailangan susi. Ang may hawak ng susi, siya lang ang nakabukas. Bakit? High hazard. Yung IT room, hindi mo rin nabubuksan dito sa labas. Dahil ang susi lang talaga ang nagbigay ng chance. Iba yung sit-up ng doorknob niya. Yon ay pang high hazard. Yung doorknob na yon, hindi mo babuksan through handle lang. Susi talaga. Ngunit, pag nasa loob ka ng room na high hazard, yung doorknob gumagana. I-push down mo lang yung doorknob, automatic nagbubukas. Yun po ang kanyang disenyo. Hindi po nagkamali ang doorknob mga kapatid sa disenyo. Disenyo talaga ng doorknob na dito sa labas, i-push down mo, hindi nabubuksan. Meaning, restricted ang entry. Sino-sino lang ang pwede magbukas? Facility manager. Kung electrical room yan, electrician or electrical engineer lang pwede magbukas. Ngunit, sino mang natrap sa loob, kahit walang susi, kaya niyang buksan, i-push down lang niya yung handle. So, maliban sa electrical room, yung Orido, Itisalat, PLDT room, yon. Hindi rin nabubuksan sa labas by a doorknob, kundi susi talaga. Yung may hawak ng susi ang pwede lang pumasok. Pero kung nasa loob ka, again, when you push down the doorknob, nabubuksan po ang pinto. Ano pa? High hazard laboratory, chemical laboratory. Mga laboratory, sa labas, i-push down mo yung doorknob, hindi po nabuksan. Susi lang. Pero pag nasa loob ka, i-push down mo yung doorknob, nabubuksan po ang pinto. Again, ang pinto ninyo ay hindi nagkamali. Walang problema sa doorknob, disenyo po talaga. Disenyo at regulasyon sa NFPA. So, bakit ko ito binanggit kapatid? Why I bring this matter to you? Bakit ko ba dinala ito? Tingnan mo yan, Ayan, Ayan, Nakita mo yung spring, Ayan. Sinalpak na yung doorknob. Doon din sa kabila, nandun pa yung spring. Alright. Now, how to test? How to test kung may complaint na ito? Alam mo kapatid, pag naisalpak mo na yung isang metal plate, hilain mo lang yung spindle. Pag hindi mo na kailangan baklasin lahat, buksan mo lang yung isang handle, makita mo yung spindle niya, you have to pull the spindle, bibitawan mo. Pag bitawan mo na yung spindle mga kapatid at kusa siyang mag-retract, that means the spring is okay. Kunyari, walang problema, pero you were instructed to make an inspection prior to the scheduled inspection ng authority having jurisdiction. It could be civil defense of a country where you are working. Para magiging handa yung room, para magiging handa lahat ng building, ikaw ang inatasan ngayon mag-inspect. Buksan mo lang yung isang handle, then you pull the spindle, i-release mo, pag nag-retract, that means spring is okay. Pero pag pull mo ng spindle at pag bitaw mo ng spindle, hindi nagre-retract yung spindle, that means the spring is not installed. Now ngayon, ang katanungan, mayroon bang chances
na ang spring hindi ma-install, maraming chances mga kapatid. In fact, nangyari na several times. Kaya yung inspection, naisip ko lang itong banggitin sa ating mga kasamahan sa industriya upang mabigyan ng importansya. Ha? Upang ayan na. Ito. Ha? Yung plate na ito, pag nasalpak ito, hindi mo makita yung spring. Nasa loob na, napos na sa loob. Itong plate ito. Alright. So yung spring nandun na. So pagbukas mo ng handle, paano mo malalaman na may spring? No need to open the entire housing. Yun lang, hilain mo lang yung naka-protrude na spindle. Ayan, oh. So wala nang spring. Di mo na makita ang spring, di ba? Oh. Ayan. Oh. Oh. Di mo na siya makita. So, in this manner mga kapatid, tandaan natin na napaka-importante ang bawat parts ng doorknob. Kasi kung mawala yung isa, maaring magiging sanhi sa opening at locking mechanism ng ating mga pinto. Maraming salamat.